Brigada News FM, the music and news authority, is now broadcasting in different major cities in the Philippines. Brigada News FM National 93.1, Brigada News FM Cebu City 89.5, Brigada News FM General Santos City 93.1, Brigada News FM Zamboanga City 88.3, Brigada News FM Cotabato City 89.3, Brigada News FM Toledo City 103.1, Brigada News FM Puerto Princesa Palawan 88.5, Brigada News FM San Carlos City Negros Occidental 95.7, Brigada News FM Coronadal City 99.3, Brigada News FM Calibo Aklan 102.9, Brigada News FM Daet Camarines Norte 102.5, Brigada News FM Cagayan de Oro. Soon to air. Brigada News FM radio stations that will embrace and hit the airwaves in other cities in the country. 93.5, Brigada News FM Olongapo City 97.5, Brigada News FM Kidapawan City 102.9, Brigada News FM Tacloban City 107.3, Brigada News FM Rojas City Capiz 95.1, Brigada News FM Iligan City 92.9, Brigada News FM Kawayan City Isabela 92.5, Brigada News FM Tuguegarao City 90.9, Brigada News FM Bogo City, Brigada News FM Davao City, Brigada News FM Butuan City, Brigada News FM Surigao City, Brigada News FM Valencia City Bukidnon, Brigada News FM Dumaguete City, Brigada News FM Bacolod City, Brigada News FM Iloilo City, Brigada News FM Baguio City, Brigada News FM, the music and news authority. Brigada Mass Media Corporation, now invading the nationwide broadcasting scene. And will soon have its mark in Philippine radio. One time, the new Filipino time, alas 4:01 ng hapon, mga kabrigada. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. Mula sa Brigada National Headquarters, narito sina Sandy Madarcos at Luna Agimat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Brigada News Headlines. Sa ulo ng mga balita, US serviceman non-cooperative sa Laude killing probe. Ibang US warship sa Subic pinayagan na makaalis ng Pilipinas. Senator Trillanes itinangging nagmamay-ari siya ng luxury vehicles. At ang PNP nagbabala laban sa magsasagawa ng Peking bomb threat. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Magandang hapon mga kabrigada, hatid ng Brigada News FM Philippines ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. Mula dito sa Brigada National Headquarters, kami po ang inyong mga tagahatid balita. Brigada Sandy Madarcos at Brigada Luna Agimata. Araw ngayon ng Miyerkules, October 15, 2014. 71 days na lamang po at Pasko na, kabrigada. Dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Brigada National! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Tumanggi na umanong makipag-ugnayan sa mga local authorities ang US serviceman na itinuturong suspect sa pagpaslang sa 26-year-old transgender na si Jeffrey Laude sa Olongapo City. Sa katunayan, inihayag ni Olongapo Mayor Roland Paulino na tumanggi rin umano si US Marine Private First Class Joseph Scott Pemberton na sumailalim sa inquest proceedings at sagutin ang mga tanong sa kanya ng mga investigador. Si Pemberton ay kasalukuyang nakadetain sa loob ng US amphibious assault ship na USS Pelilio
LGU na nakadaong sa Subic Bay Freeport sa Zambales. Kaugnay nito, inihayag ng alkalde na direkta na umano silang magsasampa ng kasong murder laban sa US personnel sa korte. Si Pemberton ay positibong kinilala ng testigong si Mark Clarence Gelviro base sa photo lineup mula sa US Naval Criminal Investigative Service. Batay din umano sa tauhan ng Cell Zone Lodge. Ang suspect ang kasama ni Laudeo nang mag-check-in ang mga ito sa room number 1. Ang bangkay ng biktima ay natagpuan sa loob ng isang kwarto ng hotel nitong linggo kung saan nakasubsob sa toilet bowl ang ulo nito at nakatapis lamang ng kumot. Sinasabing may marka pa ito ng sakal sa leeg. Una na ring tiniyak ng US Embassy sa Maynila na nakahanda silang makipagtulungan sa ginagawang investigasyon ng mga otoridad. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Samantala, maaari umano pang imbestigahan ni Senator Miriam Defensor Santiago ang kontrobersyal na pagpatay kay Jeffrey Laude alias Jenny ng umano'y Amerikano sundalo na si PFC Joseph Scott Pemberton. Sa panayam, sinabi ni Santiago na kailan lamang umanong masunod dito ang 3 araw na regulasyon para mapadalhan ang sabina mga individual na isasalang sa pagdinig at pagkonsulta na rin sa mga otoridad para matiyak na hindi maapektuhan ang nauna ng mga isinagawang investigasyon. Bagamat sa ilalim ng VFA, hindi maaaring ipatawag ng Senado ang sinumang sundalong Amerikano. Sinabi ni Santiago na maaaring ipatawag ang mga testigo at iba pang maaaring makatulong para sa Senate inquiry. Sinabi ni Santiago na chairman ng Senate Foreign Relations Committee na isa din sa mga tumututol sa VFA, isa itong tamang panahon para magkaroon ng evaluation kung anong naidudulot na mabuti ng VFA sa sambayan ng Pilipino sa kabila ng mga kontrobersiyang ito. Brigada Balita Nationwide. Sa kaugnay pa ring balita, paplansyahin ang husto ni international law expert Attorney Harry Roque ang mga batayan para sa gagawing prosecution laban kay US Marine Private First Class Joseph Scott Pemberton na suspect sa Jeffrey Laude killing case. Ito ay matapos na mapili ng pamilya na maging abogado para mabigyan ng hustisya ang pinaslang na 26-year-old na transgender. Sa isang panayam, sinabi ni Roque na kukonsultahin ito ngayong araw ang pamilya ni Laude bago tumungo sa Hall of Justice sa Olongapo para sa inaasahang pagsasampa ng kasong murder laban sa Amerikano. Sa blog ng abogado, sinabi nito ng ilang masasamang probisyon ng Visiting Forces Agreement sa pagdedetine ng mga sundalong kano na napapatunayang lumalabag sa batas ng Pilipinas. Dapat di umanong malaman ng taong bayan base sa kasaysayan ng BFA ang presensya ng mga sundalong kano ay hindi gaanong nagbubunga ng maganda sa interes ng mamamayang Filipino. Brigada Balita Nationwide. Samantala, umabansi na sa Estados Unidos ang malawakang pagkondina ng mga militanteng grupo sa brutal na pagpaslang sa transgender na si Jeffrey Laude alias Jenny. Ayon kay Vay Lacanilao ng Bayan USA San Francisco, maiwasan sana o naiwasan sana ang pagkamatay ni Jenny kung hindi nagkaroon ng bilateral exercises sa pagitan ng tropang kanot Filipino. Galit na mga mamayan lalo na nanatiling hawak ng mga Amerikano ang kanilang kabaro dahil sa proteksyon sa ilalim ng probisyon ng Visiting Forces Agreement. Ayon naman kay Gabriela USA Tina Shof, isa itong nakakangalit na krimen na ginawa ng mga sundalong kanot, nagpapakita lamang ng patuloy na pang-abuso laban sa mga transgender at dapat mapanagot ang responsable sa krimen. Kaugnay nito, pinaplano ng bayan at Gabriela USA na magsagawa ng kilos protesta sa Embahada ng Pilipinas sa San Francisco at California at nananawagan sa mga mamayang Pilipino sa buong mundo na samahan silang kundinahin ang panibagong karasang ito na bunga ng Visiting Forces Agreement. Brigada Balita Nationwide. Mount Mayon, ang pagbabantay. Update. Mount Mayon, ang pagbabantay. Update. Hiniling ngayon ni Albay Governor Joey Salceda sa Department of Social Welfare and Development na sa kanilang lalawigan na lamang bilhin ang mga relief goods na ipamamahagi sa mga kababayang apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Sa panayam ng Brigada News FM, sinabi ng gobernador na malaki pa ang maitutulong sa kanilang ekonomiya kung sa mga lokal na negosyante kukuha ng mga grocery items ang ahensya. Maliban dito, maiiwasan din anya ang pagkakaroon ng damage sa nasabing mga food items dahil sa pagbabiyahe ng mga ito. Kaugnay nito, idinipensa naman ng gobernador ang DSWD sa ulat na mayroong mga nasirang food packs para sa mga kababayan. Ayon sa opisyal, sa 23,450 relief items na ipinadala ng national government, hindi umano maiwasan na magkaroon ng reasonable error o magkaroon ng spoilage sa nasabing mga relief goods. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Samantala, pinasinungalingan naman ni Senator Antonio Trillanes IV hinggil sa pagmamayari nito ng 8 luxury vehicles. Gayong kakarampot lang ang sweldo ni
nito na 22,000 bilang military junior officer. Ayon sa kanya, mayroon lamang siyang second-hand 1996 Nissan Terrano na ibinenta na niya noong 2007 para mapunduhan ang kanyang senatorial campaign. Ang luxury vehicles na kinabibilangan ng dalawang sport utility vehicles lamang, vans at isang big bike ay hindi umano nakalista sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN noon. Ayon kay Attorney J.V. Bautista, Interim Secretary General ng United Nationalist Alliance, ayon pa kay Senator Trillanes, gawa-gawa lamang ang mga ibinibintang sa kanya ng partido ni Vice President Gigi Marbinay para ma-divert ang atensyon ng media o ng madla mula sa pagkakasangkot nito sa mga korupsyon na kinakaharap ngayon ng Vice Presidente. Brigada Balita Nationwide. Issue sa pangalawang Pangulo. Issue sa pangalawang Pangulo. Update. Samantala, Palasyo, ayaw daw patulan si Vice President Binay. Ang report ihatid sa atin live mula sa Palasyo ng Malacanang. Brigada Leo Malikdem, i-brigada mo! Brigada Live Report! Tila umiiwas ang Malacanang na magkomento sa mga banat ni Vice President Jejo Marbinay sa administrasyon kahapon. Partikular saan niya ay selective judgment nito sa mga kalaban ng administrasyon. Sa katanungan kung ano ang komento ng palasyo sa mga pahayag ni Binay, sinabi ni Presidential Communications Secretary Herminio Sonny Coloma na kailangan muna nilang ma-verify ang mga sinabi ng pangalawang Pangulo at kung papaano niya ito nasabi. Kailangan anyang himayin ang bawat pahayag ni Binay bago pa sila magpalabas ng official na statement hinggil dito. Sa kabilang banda, sinabi naman ni Presidential Spokesman Edwin Lasierda na walang panahon si Pangulong Benigno Noynoy Aquino at ang kanyang gabinete para pagtuunan ng pansin ang politika sa 2016. Nakasentro anyang atensyon ng Pangulo at ng official family nito sa mga problemang kinakaharap ng bansa tulad na lamang ng Ebola virus, issue sa agawan ng teritoryo sa China, Golan Heights, Bulkang Mayon, MRT at maraming iba pa. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Malikdem, Brigada News. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Hindi naman palalagpasin ng PNP ang kung sino mang magpapakalat ng peking bomb threat. Ayon kay PNP spokesperson Senior Superintendent Wilben Mayor, na isang krimen ang pagpapakalat ng bomb threat at paglabag ito sa Presidential Decree No. 1727 o Anti-Bomb Joke Law. 5 taong pagkakakulong o 40,000 pesos na multa ang kaparusahan sa sino mang mapapatunayang nagpakalat ng mga bomb threats na ito. Kabilang na sa mga nakatanggap ng bomb scare ay ang Far Eastern University, Southville International School and Colleges, Polytechnic University of the Philippines, Claret School, Miriam College sa Quezon City at San Beda College sa Manila na pawang naging negatibo naman pala ang banta. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa hapon. O ito, konting history muna tayo mga kabrigada. History, no? Ganyan ang tugtog. O mga kabrigada, sa bansang Egypt pala, ang bawang ay tanyag bilang gamot sa samot-saring sakit, kung saan sinasabing nakakatulong ang bawang upang pigilan ang sakit sa puso tulad ng atherosclerosis, mataas na kolesterol, mataas na presyon ng dugo at cancer. Kaya naman, isa ito sa mga mabisang sangkap ng Power Cells Herbal Capsule na ginawa para labanan ang mga nakakahawang sakit, proteksyonan ng katawan, kabrigada, at magbigay ng malakas na kalusugan sa iyong sarili. Naku, yan ang magandang Christmas gift ngayong darating na ang Pasko, mga kabrigada. Ang Power Cells Herbal Capsule na may sangkap rin kagaya ng cayenne pepper, mustard seed powder at cinnamon bark na kayang labanan ang iba't ibang uri ng ng sakit. Kabrigada, sa Power Cells Herbal Capsule, walang sakit ang kayang kumapit sa katawan mong may proteksyong napakalupit. Ang Power Cells Herbal Capsule, mga kabrigada, available na po yan sa leading drugstores nationwide. Pasensya na, nabubulol-bulol ako eh. At tayo po ay napapakinggan din sa Brigada News FM sa Cebu, sa General Santos City, sa Zamboanga City, sa Coronadal, sa Toledo City, Cebu, Cotabato City, Puerto Princesa, Palawan, San Carlos City, Negros Occidental, Cagayan de Oro City, Calibo, Aklan, Daet Camarines Norte,
Epekto ata ito mga kabrigada ng kinain kong cake dahil birthday ni Brigada Raul. Happy birthday. At yan po mga kabrigada ang unang bahagi ng ating balita live na inihatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule at ng Drive Max Adults Herbal Supplement. Kasama pa rin si Brigada Sandy Madarcos at ako po ang inyong lingkod, Brigada Luna Agimat. Manatiling nakatutok sa Brigada Balita Nationwide sa hapon. One time, the new Filipino time, 4:30 ng hapon, mga kabrigada. That time check was brought to you by Drive Max Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Kataw, anak! Alam mo, be, mahal na mahal kita. Ang sweet mo naman. Paano ko malalaman na mahal mo ako? Ang buwan ay aking aabutin para ikay maging akin. Talaga? Ikaw talaga bolero ka. Di mo nga makuha-kuha yung kulangot mo. Buwan ba kaya na ang layo? Eh, di mo naman sinabi na kulangot pala gusto mo eh. Ay! Okay kayo! Kailangan mong kumayod ng kumayod ng kumayod. Kaya naman, palagi kang pagod. Pagod! Pagod! Kaya, para sa katawang malusog, Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Taglay ang mga sangkap na purong herbal tulad ng garlic, cayenne pepper, mustard seed, at cinnamon bark. Kaya kampante ka sa bawat inumo ng Power Cells. Dapat malusog ang bawat pamilya. Mag-Power Cells na. Power Cells. Mabibili sa mga butika. No approved therapeutic claims. First year anniversary. Darling, nagustuhan mo ba ang dinner natin sa labas? Ika-5 anniversary. Flowers and chocolates for you, darling. Ika-15 anniversary. Biscuit, darling. Gusto mo? Ika-25 anniversary. Ibalik muli ang labing-labing ninyo ni Darling sa tulong ng Tongkat Ali, Ginseng at Ginkgo biloba na nasa Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, parang bagong kasal ulit kayo ni Darling. Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores. No approved therapeutic claims. Mag-text o tumawag sa 0932-282-8805 para sa karagdagang impormasyon. Ang Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule ay available sa Watson's Drugstores nationwide. Angel of Mercy, Bolbok, Batangas City, Lourdes Pharmacy, Marawoy, Lipa City, Batangas, Aaron Chinese Drugstore, Santa Cruz Public Market, Laguna, at Generics Express Pharmacy sa Batangas, at City Drug, Giginto, Tuktukan, Bulacan. Rainy season, kailangan ng umaksyon. Kaya dapat meron kang nakahandang gamit para sa baha at pag nagkasakit. Malinis na tubig at first aid kit, flashlight, cellphone at pagkaing ready to eat. Iba pa rin paghanda ka, kabrigada. Isang paalala mula sa Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule at ng Brigada News FM, the Music and News Authority.